Dito pala sa may Canigao mga lods, bawal pala pit. Kung may mga dala kayong mga pit, so bawal po yan mga lods. So ito na po si Makad, enjoy na po sa White Sand ng Canigao. So first time niya pong nakaano dito ng jellyfish na kulay red. Sorry, kulay white pala, sorry. So hindi naman po siya gano'n. Hello guys! Welcome to my vlog! For this video mga lods, punta tayo ng Canigao Island sa may Matalom Leyte mga lodis. So before kayo sumakay ng bangka mga lods, kailangan nyo po nang magbayad ng entrance. Tatanungin kayo dun sa may staff kung overnight kayo or 1 day lang po mga lods. Kasi yung bangka na hatid sa inyo, yun din po yung kukuha sa inyo mga lodis. Wow! Kung isang araw lang kayo mga lods, so ibang sasakyan po yung pang overnight. Wow! Kaya hindi pwede na masama yung 1 day lang sa overnight mga lods. 120 per head. Pag sumakay kayo, ano na po yan, overnight, same lang na ng price. Wow! Kaya sulitin nyo na po kung kayo pupunta sa Canigao. So ito na po yung bangka na hatid sa amin sa Canigao mga lods. Wow! So loading yan. Hindi lang po kami kung mayroong kasabay. So 60 packs yata yung pinaka total passenger dito sa mga bangka mga lods. So overnight. Wow! So yan na po si Makad. First time niyang makasakay ng bangkang di motor na may kati. Wow! So kailangan for safety, may kailangang magsuot kayo ng life vest. Dahil hindi yan maalon. For safety po yan kasi may Coast Guard po dyan mag-check. Wow! Bago kayo mag-onboard. Then seating capacity lang po yung karga ng bangka mga lods. Walang nakatayo. Ayan, for safety na rin po ng mga pasaheros. So syempre, darating na dito sa may dadaong dito sa may White Sand, sa may Canigao Island. So ito na po yung aking pamilya. So nandyan po yung aking tatay, mga pinsan, kapatid, mga pamangkin, mga tiyuhin. So yung tiyuhin ko pala sa mga sila si Tio Luis tsaka si Tio Victor ay second trip sila, panibago silang bangka mga lods. So ito, nakasit up na kami ng tent. So kung nandito kayo mga lods, kung naubusan kayo ng cottage, kung naubusan na kayo ng cottage mga lods, meron po silang i-rent na tent, 300 per tent. So kung meron naman kayong tent, wow, so pwede rin po kayong magdala ng sarili nyong tent at libre naman po yung buhangin kung saan kayo magpwesto. Wow. Bahala na kayong magpwesto kung may sarili kayong tent. So kung wala kayong tent, wala kayong dalang lamisa, upuan, meron po silang offer dito sa may Canigao mga lods. Wow. So meron silang cottage dito na 1-2. Wow. Up and down na. So hindi ko lang alam kung ilang packs, siguro mga around 15 to 20 packs kasi sa isang cottage na yun. So mayroon na siyang second floor kung saan kayo doon matutulog. And yung baba, yung mga gamit nyo, kung kayo, in time na maliligo kayo, nandun yung mga pagkain. So ganyan po. So ito na po yung second batch. Kung nandito yung pamilya ng aking Tio Luis at saka si Tio Victor. So welcome back to Canigao Island mga lods. So trip lang po at gusto nyo mag-island hopping, so dito lang po kayo sa may Canigao Island sa may Matalom mga lods. So shout out sa mga Guy family, sa mga bakasyonista dyan. Ayan, 120 pala lods, yun yung pamasahe mo sa bangka. Round trip na po yan. So iba po yung bayad nyo sa entrance dito sa may island, Canigao Island. Yan, linawin ko lang, may entrance po ang Canigao Island. Hindi katulad dati mga lods na free lang po kayo pumunta dito. At ngayon ay hindi na po pwede yun. Kailangan nyo na pong dumaan sa may Matalom. Wow. At mayroon silang port area doon at doon kayo susulat ng yung manifest. Wow. Kung ilan kayo. Ayan, shout out sa aking Mami V na Tita Victor. Shout out, galing pa ng ano yan mga lods. Wow. Tacloban. So doon na po naka-base yan si Tita V. So shout out sa inyong lahat. And welcome to Canigao Islands again. So nakaligo na pala kami dito mga lods kasi matagal silang nakarating dito sa may Canigao Island. So kami po yung nauna. Ayan, so happy trip and welcome. And enjoy po sa inyong island hopping. So shout out John Mar. Yan. Yan yung aking malakasang tiyuhin, si Tio Luis. Shout out.
So pag dito pala sa may Kanigaw mga lods, bawal pala pit. Kung may mga dala kayong mga pit, so bawal po yan mga lods. So ito na po si Makad, enjoy na po sa White Sand ng Kanigaw. So first time niya pong nakaano dito ng jellyfish na kulay red. Kulay white pala, sorry. So hindi naman po siya ganong kakate kahit marami. Kahit na nandito sila sa dalampasigan na kasama sa mga pag-swimming. So wag lang yun lang po silang galawin. Yan, katulad niya, no? Hinawakan po ng anak ko na si Makad. So hindi po siya talaga na makating klase ng pagka-jellyfish. So friendly lang po sila, friendly lang. Marami po sila mga lods. Nandito kasi ito yung island. So ito yan ay channel, Kanigaw Channel, kung saan daanan po ng mga barko. Kung mayroon pong barkong pagaling Cebu to Cagayan, yan, dito po yan dumadaan mga lods. Kung hindi dito, doon po sa taas. So ayan, si Makad na enjoy na talaga yung pagbakasyon niya dito sa may Leyte. So marunong na po siyang lumangoy kaunti at sumisid. At yan po yung pinag-praktisyan niya dito mga lods, yung swimming lesson o yung sisid. Kasi hindi pa siya marunong gaano. At yan, na-enjoy nga niya po. Talagang ayaw niyang umalis sa dagat. Simulang dumating kami dito, ayan yung mga pinsan niya. Ayan, shout out sa inyo, Jairos and Ivan. Shout out. Yan yung mga pinsan niya, kabantim na niya rin po, na ngayon niya na po ay halos sing edad lang niya o kaidaran niya lang niya mga lods. So yan, unlimited dagat, unli ligo hanggat gusto nyo. Kung gusto nyo maligo sa White Sand, mag-sunbathing kayo dyan, magpalibing kayo sa buhangin, yan, walang problema. So shout out kay Jairos Diving. So kulang na lang dito yung water activities. So meron pala dito sa may Kanigaw Island mga lods, yung banana boat tsaka yung kayak. Yun lang po mayroon sila. So far wala silang inflatable na diving. Siguro hindi sila allowed kasi pag may bagyo, siguro masisira or maanod. So doble trabaho. So mayroon lang sila dito banana boat tsaka kayaking lang po mga lods. Yan lang po yung mayroong water activities dito sa may Kanigaw Islands. So open po dito sa Kanigaw Islands mga lods ang mga pagluluto ng pagkain, katulad ng mayroon kayong daladalang butin. Ayan, so mayroon ditong grill station. Mag-ihaw dyan, walang problema. So hindi lang po nag-iisang grill station yan, marami din po nagpalibot dito sa may Kanigaw Islands. Then gusto nyo pong bumili ng pagkain o mga bigas, tubig, mayroon din po tindahan dito. Kaso lang yung presyo is medyo higher kaysa doon sa may malapit sa kalsada mga lods. Kasi dito medyo nag-ano pa sila siyempre ng gastos pa sa mga pamasahe ko yan. Yan, yung mga shells, pwede kayong magpaluto or sila na magpaluto dyan. Pwede rin po kayong magluto. So, klasik-klasik isda dito mga lods. May isdang bato, may mga shells, may mga pusit, kugita, yan, marami yan. So, yung sa kulay pink, I think yan yung octopus. So, meron din po ditong basketball court. Yan, half court lang pero at least magkakaroon na po ng kasiyahan yan. Siyempre, kung pagod ka na sa ligo sa dagat, so dito rin po pwede mag-shooting or mag-shooting o lalaro ng basketball. Tungkol naman po sa pagbanlaw, if ever matapos na kayong maligo. So that's it. Thank you for watching. God bless everyone. Rise up always. Sana mabuhay po tayong lahat. Bye-bye. Enjoy.